What's up mga kababayan? Just That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Madam Maharlika. Nilabas na nga ni Madam Maharlika ang clip na kung saan sinabi ni Senator Amy Marcos ang isang intel o impormasyon na nagsasabing may target na ang China dito sa Pinas at ang 17 EDCA sites ng mga kano ang isa sa mga uunahin ng mga ito nang mawalan ng opensa ang ating bansa. Naku naman po. Kung kaya naman ang wika ni Madam Maharlika ito ba ang kagustuhan na mangyari ng Administrasyong Marcos na tayong ordinaryong mamamayan ang mapupulbos sa di magawa-gawang pagkakaroon ng maayos na diplomansya between China? Grabe naman. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, kala kasi ng mga iilan dyan mga armas o itak o paglusob ang gagawin ng China na hindi nila alam na may mga space rocket na ang mga ito na dekontrol na lamang pabagsakin ang bansang Pilipinas pagdating sa giyera. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa mga kababayan, heto na ang buong video. So tama nga yun, baka nga yun ang ginagawa sa baka nag-e-enjoy sila, baka kasi malapit na silang matsugi. You'll never know. Kasi recently, itong si Senator Amy Marcos ay merong sinasabi na meron daw 25 na targets ang China. Yun ang pag-usapan natin. Pakinggan niyo siya. Aminin natin ang problema talaga dahil sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila. Magbigay tayo ng 17 base militar sa pakiwari nila, yung EDCA sites. Talaga mainit ang ulo nila. Natatakot talaga ako habang umiinit diyan sa West Philippine Sea, may nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusog dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano air. At ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. Kitang-kita na, ang sabi ng US, hindi daw nila kaya labanan yung hypersonic missile. Mas lalo akong ninervyos kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan lang kadali. Durog daw. Naku po, Diyos ano ko bang po. klase yun? Kasi sa pagbabasa natin, may mga Pasasabugin missile tayo. na sa Batanes, pati sa Subic. So yung dalawang yun ang uunahin kasama ng Ilocos kasi may mga live fire na balikatan. Nakatakot na Ano ba yan? 25 hindi biro-biro yun. Okay. So ngayon, okay. Mga few hours lang yan sinabi ni Senator Amy. Diba, sinabi ko sa inyo na may nag-inform sa atin na 3 nilalang, di ba? From Congress at General na talagang isasalang kayo sa bang-bang-bang. So ano ba yung sinasabi ni Amy Marcos? Okay? Na merong hypersonic missile na yon. Alamin natin kung ano yon. At sinasabi niya na 25 ang target. Since merong 17 na EDCA sites sa Pilipinas, so definitely kung 25 yon, ayon sa kanyang statement na hypersonic missile, so 17 uunahin kung nasaan yung EDCA sites. Kasi uunahin yung site na yun kasi yun yung pinaka dapat matumba 'di ba? Kasi nandoon yung mga armas. Okay? Andun yung pang-counter sa China. Okay, ni-research natin, ano daw ba itong hypersonic missile? Okay, hypersonic missile is a type of missile that travels at speeds greater than Mach 5. Ibig sabihin daw, 5 times the speed of sound. So, sinesearch natin yan, it's like 3,800 miles per hour. Okay? 3,800 miles per hour yung kanyang bilis. Di ba? Pag nagda-drive kayo, ilang miles per hour lang. Pag high speed dito is 80 miles lang. Gano'n na, delikado na yon, di ba? Napakabilis na yon, mga palangga. So, etong sinasabing bilis ng hypersonic missile, mga kababayan, or sa kilometers, dahil sa Pilipinas is kilometers, 6,175 kilometers per hour.
Okay? Ganon kabilis yung missile na to papunta sa target niya. Eh kung sa Pilipinas ang target niya, gaano kabilis yung 6,175 kilometers per hour. Okay? Ayon dito, these missiles are capable of flying at extremely high velocities. Okay? Making them difficult to detect and intercept. Okay? Mahirap ito i-detect kung ito ay pupunta na, kung pag nirelease na nila to sa target nila, mahirap daw ito ma-detect. At ang Pilipinas, wala po tayong ganyang kakayahan or gamit, 'di ba, sa ating national defense. Yan bang gusto na mangyari ng ating presidente, mga kababayan? Na biglaan na lang tayong mawala sa mapa at mapulbos dahil lamang sa hindi mabigyan ng tamang diplomansya ng Administrasyong Marcos ang China? Grabe naman, mga kababayan. Siguro sila, no, hindi sila takot dahil may pera sila at agad silang makakalabas pa ibang bansa. Pero tayo mga ordinaryong mamamayan, hindi na masisilayan ang araw. Lalo na't may balak na palang target ang China. Na para ma-intercept itong sinasabi na ni Amy Marcos na hypersonic na tatama sa Pilipinas. So kung ganito yung statement niya, ito yung nagva-validate sa warning ko sa inyo na sinabi, di ba, ayon sa ating source, doon sa from Congress and Senate, at dito sa general na ito, di ba, na kailangan sabihin sa taong bayan na may posibilidad na isasalang kayo sa kaguluhan ng gobyerno ni Kuting. So itong hypersonic missile na ito, sabi dito, they typically follow a lower and more maneuverable flight path compared to traditional ballistic missile. Okay? Hypersonic missiles can be equipped with various types of warheads and considered to be significant advancement military technology due to their speed, maneuverability, and ability to strike targets with precision. Precise. Grabe, wala mang balita ang mga media, no, patungkol dito. At mas inuuna pang manira o mamulitiko ng administrasyon kaysa warningan ang taong bayan sa pwedeng mangyari. Grabe naman yan. Pag tinarget ang bahay ni Lisa, shoot. Feeling ko, itong 17 na, itong 25 targets na to, baka una dito ang Malacanang kasi 17 EDCA sites, you know, God forbid, no, wag naman sana, but 17, so meron pang 8. Pwedeng ang out of 25, Malacanang, Congress, Senado, Forbes Park, mga bahay ng mga mafia. I hope ganon. Okay? I hope ang uunahin nila, di ba sinabi ko sa kanila, yung mga kalaban ng bayan, yung mga taksil sa Pilipinas, yun ang unahin nila. Sana. At mga kababayan, mga palangga, di ba sabi ko nga, sabi ng mga eksperto, hindi na po ang laban ay itak o bolo lang, o kutsilyo or ice pick. So tayo ganon. Sabi ko nga sa inyo, di ba, mag-explode lang yan sa Cloud9. Diba? Ang sabi ko, isprehan na kayo ng bonggang-bongga, sisinghot lang kayo, tapos na ang boxing. And the fact na wala tayong pang-counter dito, wala tayong kapangyarihan, wala tayong makina para i-counter ito, mga palangga. So, at based on research, ang meron lang na hypersonic missile ay ang Amerika. Okay? Ayon dito, ang Amerika, ayan, sabi dito, sa ating nakalap, ang Amerika, the United States actively developing hypersonic weapons including the Air Force AGM-183A Air Launch Rapid Response Weapon ARRW and the Army's long-range hypersonic weapon. Hindi naman natin masyado naiintindihan to. But ganun pa man, di ba, ito ay pang mga ano lang, pang Air Force lang. But ganun pa man, alam natin na ang Amerika ay meron nito. And Russia and China. So ito yung mga superpowers. Tama. Ito yung mga bansa lang ang meron at wala tayo niyan sa Pilipinas. So definitely, kung yang totoo ang sinabi ni Amy Marcos based sa kanyang information, hindi naman siya siguro magsasalita kung wala siya nakuhang impormasyon. Pero dapat may gagawin na siya kasi ang punot dulo nito, ang bangag niyang kapatid.
Okay? So, paano natin ika-counter ito? Number 1, okay? Kung meron tayong kakayahan, katulad ng Amerika, kayo dyan sa Pilipinas, number 1 to counter yung tinatawag na advanced radar systems. So, radar, as you know, as self-explanatory, ito ay isang teknolohiya na ma-detect nila kung nasaan itong hypersonic M na ito. So, yan ang pwede natin gawin. Pero, again, wala nga tayong ganitong klaseng kapasidad ang ating national defense o ang ating bansa na ganitong klaseng mga armas. Okay. Number 2, okay, pwede daw ito i-counter through directed energy weapons. Okay? Alright. And Wala naman din tayong may ganun. sinatawag ito, true energy directed weapons, meaning researching and developing laser-based or other directed energy weapons that can potentially intercept and destroy hypersonic. So kung sa simpleng pagkakaintindi natin, so kapag ni-launch na yung ano na yan, 'di ba? Dapat mayroong magka-counter diyan na isang teknolohiya or weapon, 'di ba, from the command center, 'di ba? Kung saan man yung command center na yan, which is nga wala tayo niyan, na mga ganyang klaseng pangdigma. I-click-click mo lang, okay, target 1, 2, gaganon mo lang yan, pipindutin mo lang yan kung madidetect, okay, yung hypersonic M na yan ng China. Ano pa ang pang-counter dito na wala tayo? Kinetic kill vehicles. Okay, what is this? Creating interceptor missiles or the kinetic vehicle. May nanda Kala kasi nila baril-barilan lang ang magaganap, no? Hindi nila alam na bombahan na, mga rocket ship na, ang giyera. akong video sa inyo. Papakita lang natin sa inyo kung ano to mga itsurang ito. Alright? Kung may time kayo, you just Google it, you know? Andyan naman yan, Googleable lang naman yan. Pero ito yung mga power na wala, ito yung pangdigma na wala tayo mga kaibigan. Okay? Mga palaga, ito. Katulad nito, ito yon. Oh. Ito sa National Defense. Oh, yan yung direct energy weapons. Ayan, papakita ko lang sa inyo. Galing po yan sa Department of Defense ng Amerika. Ayan. So yun yung mga itsura niya. Ayan, oh. The Army has developed a detailed transition plan to support moving these weapons into the next stages of development. Okay. We recommended that the Navy and the Air Force develop similar plans. Oh, ayan, mga itsura niyan. Wala tayo niyan. Oh, ito pa. Saglit lang naman 'tong mga video na 'to. Oh, ito yung sinasabing wag na natin. Ayan. Ayan yung mga itsura niyan, yung pinag-uusapan natin. Oh, yan, oh. Oh, nakita nyo? Sa kalawakan na yan palangga. So kung ice pick ang dala mo o bolo, wala kang panama. Nakita mo yan? Correct. Yan dapat anong tawag diyan? Okay, yan mga ano na yan, mga teknolohiya na yan para mapigilan natin kung yung 25 na sinasabi ni Amy Marcos, 25 targets o 25 locations. So we cannot do that. Ito pa isa. Ito naman ito yung kill vehicles na tinatawag kanina. Oh, ayan po yan, oh. Oh, kita mo? Wala namang tao yan dyan, eh. Di ba? Pindot-pindot na lang yan. Oh, nakita mo? Yan dapat ang meron tayo kapag nag-launch ang China. Mga kababayan, nag-launch ang China nitong hypersonic, ano na to? M. Saan ka pupulutin? Hindi na nga kailangan mano-mano, eh. Hindi sila lulusob nung unang panahon, di ba? Na talagang katulad ng Vietnam War o nung panahon ng World War II, di ba? Mga bayoneta ang gamit. Mano-mano or during barbaric time, talagang itak sa itak. You know? Yun ang gamit. So, hindi na nga ngayon ganun. Hindi pupunta dyan ang mga batalyon o mga bata-batalyon ng China para makipagdigma. Okay? Kasi ang labanan ngayon ay electronic warfare na.
So, digital na mga palangga. At correct. Pangkalawa, isasaboy na lang sa pangkalawakan at sisingutin mo na lang na parang pulboron. So yan ang dapat isaisip ng gobyernong ito na habang sila'y nagpa-party, sila ay secured na dahil hawak na nila ang pera ninyo, ang pera ng bayan. Tama ka dyan, Madam Sabi ko nga Maharlika. kanina, baka nakabili na ng property ang mga bangag sa Palm Jumeirah sa Dubai.